Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Titindi pa ang damang init na nararanasan natin pagdating ng Mayo na aabot sa extreme danger ayon sa PAGASA. Sa kanilang pagtaya, posibleng pumalo sa 52 degrees Celsius o pataas ang heat index. At dahil wala rin gaanong ulan, patuloy ring bumababa ang level ng tubig sa ilang reservoir. At nakatutok si Tina Panganiban Perez. Bilang rider ng isang dental lab, kasama raw sa trabaho ni Roderick ang mabilad sa araw. Sanay na po ako kasi natagal po ganito yung trabaho ko. Pero bawal lang ng tubig para ano. Ilang linggo nang lumalampas sa 40 degrees Celsius ang dabang init o heat index sa iba't ibang lugar sa bansa. Kabilang sa Metro Manila na 41 degrees kahapon. May 46 degrees Celsius pa nga sa ilang lugar. Paano kung mas mataas pa rito ang heat index? Parang ayaw ko nang lumabas pagka ganun. Sobrang baka hindi na makayanan yun, ganun kainit. Pwede pang pumalo yan sa extreme danger o 52 degrees Celsius pataas sa Mayo. May possibility po pero hindi po tayo 100% certain. Yung mga elderly, yung mga may existing health conditions ay may possibility na maka-experience sila ng heat stroke. Dahil matindi ang init at halos walang ulan, karamihan sa mga dam, bumababa ang level ng tubig. Sa Angat Dam, kung saan kumukuha ng tubig para sa Metro Manila, nasa 193.29 meters ang water level, mas mababa sa normal high water level, pero pasok pa rin sa rule curve elevation. Medyo kailangan natin magtipid, kaya pa naman magbigay ng supply. Posible raw bumaba sa 180 meters ang water level sa Angat Dam sa kalagitnaan ng Mayo. Pag bumaba doon, nung continuous yung pagbaba, so medyo yung ating pag-generate ng kuryente is medyo babawasan. And pagka medyo continuous pa yung pagbaba, 177, iko-close ng irigasyon for domestic use na yung tira. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.